Kapag ikaw naman ang may-ari ng barel na ginamit nito at itong barel na ito dinampot ng iyong pamangkin, ginamit sa karumal-dumal na krimen, yung pong pananagutang sibil kung meron man nung may-ari ng barel. Kasi kung wala yung barel, walang nangyari pamamaril. Di ho ba, attorney, pwede ho bang sampahan siya ng kasong sibil sa probisyon po naman ng Civil Code? Kung ang auntie po ay tumatayong guardian, papasok pa rin siya dun sa vicarious civil liability bilang someone who exercises parental authority. Pero doon sa aspeto po ng kapabayaan na ang baril Aha. ay nagamit, ito po ay violation naman ng comprehensive gun laws natin Mhm. kung saan pag ikaw ay nag-inisyuhan ng permit, ikay may responsibilidad na siguraduhin na ang inyong baril ay nakatago at hindi ito makukuha o malalagay sa kamay ng iba. Dahil Mm. sa oras na ito ay malagay sa kamay ng hindi naman rehistrado, ito po ay maituturing na loose firearm. At base doon sa batas na yon, hindi ito nagbibigay ng remedial measure for civil liability pag ginamit kung hindi ito ay naglalahad ng forfeiture, no. Pwede kang maban na magkaroon ka na ng permit, no, dahil Aha. sa kapabayaan mo. So Opo. papasok pa rin po tayo, Manong Ted, doon sa family code provision ng Okay. parents or Oo. those who exercises sa parental authority. Ah, Hindi ho ba dito papasok ang prinsipyo ng quasi-delict under the Civil Code? Yan po ay quasi-delict naman talaga dahil exempted ang walang criminal ang sources of damages kasi pwedeng contract, pwedeng crime, Mhm. pwedeng delict or quasi-delict, no. So Mhm. ito nga ay quasi-delict naman talaga. Mm. Pwede sigurong pilitin, ano, pero it's going to be a challenge pa rin, ano, kasi nga meron tayong mga batas. Pwede sigurong ipilit na kung hindi dahil sa kapabayaan Mhm. nung Mm. auntie niya Mm. nakuha yung barel. Pero ito'y Oo. patutunayan pa sa Yes, korte. sir. Yes, Pero sir. sa general provision on damages lang siya. Pero again, may challenge pa rin kasi pwede niyang sabihin na ang naging kapabayaan lang niya ay hindi niya na-insure yung pagtago nung barel. Mhm. Ito'y korte pa rin ang Opo. magsasabi Opo. po nito, eh. Pero Oh. tingin ko may challenge pa rin po doon. Alright. Opo, kasi nga din po, 'di ho ba meron na rin pong mga naging kaso ang kataas-taasang hukuman kung saan nga na binigyan po ng pabor, no, ng danyos yung mga nagpabaya doon po sa Opo, mga opo. defendant kasi nga may usapin ng gross negligence. Kung hindi ka naman pabaya, hindi mangyayari ang bagay na iyan. Yun ho bang gross negligence maliban po sa civil liability, pwede rin pong mauwi sa criminal liability? Dahil sa iyong kababayaan, nangyari ang krimen and you are criminally liable. Medyo i-stretch mo lang ng konti pero tingin ko yung gross negligence should be the proximate cause nung injury, eh. Mhm. Whether or not it is the proximate cause, yun yung magiging challenge. Kumbaga, parang nagmamaneho ka ng sasakyan, hindi mo sinunod yung batas, nakabangga ka. Ikaw pa rin yung naging may kasalanan. Pero ito, pinabayaan mo yung baril mo, nakuha ng iba. Mm. Tas ginamit Mm. nung iba. Medyo dun sa paggamit na yon para idirekta yon sa'yo bilang criminal negligence mo Mm. as a criminal litigator, medyo challenging Okay. yun Opo. sa aking palagay. Kasi nga, in Okay. the first Sige. place, Mm. walang criminal liability yung bata, eh. Opo. Opo. So, paano Mm. mo i-relate yun sa'yo, no? So, medyo may challenge po, Okay. oo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal
Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.